Yan Kaponi, magandang araw po. Si Mamili po ang ating driver ngayon. Hi muna sa mga Kaponi. Hi po. Papunta po tayo Kaponi kay Nanay Marisa. Kay Baby Darren. Buti hindi sumakit yung katawan mo kakabuhat kahapon. Masakit pa nga, sir. Sumakit? Hindi na magtrabaho. Pero ngayon tatapusin pa kasi hindi pa na. Hindi yun natapos? Kasi ni Kuya Boy. Pero konti na lang, mga ganyan na lang. Nala ko natapos nyo kahapon yung pagdingding. Lagayan na lang yung sinalo. Dami na rin kabayan dito, ano? Ang gaganda. Ayan, ang ginagawang bago. Lagaya. Pang mayaman. Yes. Parang bahay ni Mamili. Pang mayaman. Actually, malapit lang po yung bahay nila Nanay Marisa sa bahay. Dito sa amin. Kaya kahit walking distance nga lang paghapon pwede. Exercise. Andito po sila. Ayan siya. Magandang hapon. Magandang hapon din po. Kamusta na? Okay naman po. Kakarating mo lang. Mm. Kasi kanina nag-message ako kay Lovely. Sabi ko pag dumating ka, message niya ako. Wala silang pasok? Ano, nag-online class. Online class. Bakit? Papasok kami ha? Opo. Bakit anong meron Ate Lovely? Ba't online kayo ngayon? Tubig. Walang tubig po sa may pangganta po sa Tabunan. Walang tubig ang ISO? Opo. Ang university? Opo. So, ilang araw na kayong ganyan? Nung Monday lang po. Pang 2 days ngayon. Opo. Ba't kaya ganun? Ang hirap ng tubig ngayon, no? Oo, sir. Nung ano lang, yung, di ba yung masyadong mainit? Pero Oo. doon sa kanila, hindi lang ngayon lang yung walang tubig. Matagal na, almost 2 weeks na Kaya pala nag-cancel sila ng class. face-to-face. Oo. Online na lang. Si Lorna ganun din. Nakita ko kanina nandun sa bahay. Sabi ko, wala yatang pasok. Lahat po, sir. Lahat? Lahat ng department. Wala mahal. Kumusta, Nanay Marisa? Nandito na naman kami. Oo. Ano, bebe? Bless mo na. God bless you. Ayaw niya tanggalin yung kamay. Hapon. Kumusta ang trabaho mo? Medyo okay naman po. Ano yun? The whole day? Buong araw? Oh. Mula 7 hanggang 4 o'clock ng hapon. Pagtanghali na uwi ka? Hindi. Hindi na. Malapit lang to sa bayan. Hindi mo pwede. Hindi pwede. Pag alis ko dito, umaga, tapos hanggang hapon yun. Hanggang 4 o'clock na. Hanggang 4 na 4 ng o'clock hapon. yung ano ko. Nagbabaon ka na lang. Paano ito? Sino ang nagbabantay? Yung Baby na Daryl. lang, yung Kuya Daryl. tulad ngayon, yung ate na lang niya po. Di naman lang yan. Tapos yung kumari ko yung pinag-iiwanan ko pag pumapasok yung mga kapatid. Sige lang. At least meron kang araw-araw na trabaho. Minimum yung sahod nyo. Ano man tag 400 yung isang araw. 400 ang isang araw. Pwede na. Pagtsagaan na lang. Ano sa utang. Pambayad-bayad. Lalo na't marami kang college. Magtatatlo na. Opo. Sa susunod ko na pasok. Ngayon, Pero ngayon, ilan lahat yung estudyante mo? bali 5. 5 sila.
Parehas si Mami Lee, 4, no? 4 yung sa'yo. Isang grade 12, isang grade 10, isang grade 6. Oo. Umaga, nagigising na ako. Yun, nasaing Luto. na ako. Saing, Opo, para may pag ano nila, Mm. may kanina. Bago ako umalis, yung babaunin nila, inanda ko na yan dyan sa may TV. Kanya-kanya na silang kuha. Magkano ang baon? Yung ano ko, yung Umuwi ba silang tanghali? Hindi na rin. minsan, pag minsan din nagbabaon na lang. Para yung pamasahe din papunta dito, binibili na lang ng ulamin nila doon. So, minsan mahirap sumakay. Papunta dito sa kasi yung pabalik sa Saan sila sa comprehensive? Para minus din sa pamasahe, no? Pag hindi na uwi ng tanghali. Opo, mahirap sumakay minsan. Oo. Nireklamo yung ibang driver na malayo daw. Malayo ito. Pero Kampisaw pa to, di ba? Opo. O, edi ganun pa rin yung pamasahe. Or mas mahal na. Hindi ko alam yung sa mga bata. Kaya siguro yung iba ng mga driver nagre-reklamo. Yung iba Magkano ang naman, pinapabaon mo sa kanila? 50 araw-araw. So, ilan sila? Yung grade 12 ko at saka yung grade 10. Tapos yung grade 6 ko kasi minsan 30. Ganon. Minsan pinasasakay si punta dito, yung pabalik doon kasi mainit. Yung maghapon na yan, kasama na yung pamasahin niya yung 30. Yung grade 6. Nagkakasya naman yung ano, Opo. nagagawa ng paraan. Opo. Tsaka nakakapagtrabaho na si Kuya Sanop, yung asawa mo. Oo. Sipag-sipag na lang. Awa ng Diyos, makakaraos din. Awa ng Diyos. Pag nakatapos ang ating policewoman. Third year na siya sa Opo. Ngayon. ngayon. 1 year na lang. Murot na agad. Kahit mahal. Love lang. Sabot tama. Ang puti ni Baby Daryl, no? Pero usog. Hindi siguro to nagpapaaraw. O ganyan talaga siya. Palaging nasa loob lang ng bahay. Oh. So, yung plano ninyong magpa-check up, wala namang schedule yun, di ba? Pag Basta pag nakabuo ka lang pag na nakabuo ako ng pera, tatawagan ko muna doon yung doktora. Yung Kasi yun espesyalista. yung ano niya sa akin, bilin. Bago daw kami mapunta doon, dapat tatawag daw muna. Kasi daw, minsan daw may ano siya, may lakad. Para kung may lakad, hindi kami pupunta doon kasi sayang daw yung pamasahe. Kaya nga kailangan naman. tatawag muna kami doon bago magpa. Yun po. So, anytime yun, kahit sa susunod na buwan or Opo. basta mag-update ka muna bago kayo pumunta. Opo. Yan yung bilin niya sa akin. Para Yung- daw hindi masayang yung pamasahe. Yung liig mo, ba't parang lumalaki na siya? Opo. Nag-ano nga ako noon, kung hindi lang sana na, Ganun mga Nanay Marisa. kung hindi lang Hindi, yung na damit mo, baba mo. kung hindi na disgrasya yung Oh. asawa ko, nag-ano na sana ako, may request na ako papunta sa IBRMC para ayun, yung kukunan daw ng laman para examine. Parang biopsy. Ayun po, biopsy po. Kaso hindi ako natuloy kasi na-aksidente naman yung asawa. Kailangan mo rin magpa-check up, di ba? Kasi may dalawang klase daw yan. Yung isa, yung sa loob, yun yung delikado. Or yung sa labas. Sa labas. Pareho lang. Parang pareho lang delikado. Ganyan din yung nanay ko. Gumanon siya, ang laki. Tapos yung salita niya, mahina na. Parang yun yata yung kinamatay ng nanay ko. Dinala namin sa Manila. Kaso may ano pa ako nun eh. Medyo maliit pa. Sit down, mahal. Sit down lang. Kailangan maagapan mo. Opo, yun yung Kung meron plano kang ko. Pag extra na time at saka pera. pera lang yung ano ko. Kasi ngayon, Goiter na meron yan mga ano. sa
labas kasi lumalaki. Pag nasa loob yung goiter, parang doon, parang hindi siya lumalaki. Tapos yung mata lumuluwa. Parang. Pag ganun. Ito yung isang anak mo. Opo. Grade 10. Grade 10 na siya. Dario. Ayan. Kasi hapon na, mag-aalas 5 na, kaya nagdadatingan, di ba? So, ganun na lang ang gawin mo. If ever na makaano ka ng pera. Pag natapos si Daryl sa kanyang pagpapapollow up, pa-check up mo din yan. Gawa ka ng paraan na makahingi ng tulong dito. Siguro mga ilang buwan, pwede na siguro makahingi ng AX. Ipapaulit ko naman yung request ko. Pupunta ulit ako doon sa ospital para ulitin yung request kasi yung medyo matagal na yung date. Schedule. Opo. Binabago kasi yan pag Ipapaulit ko kalimutan na, na. ipababago ko yung request. Oh. Pag nakahanap na ako ng pamasahe papunta doon. Oh. Nagtanong-tanong naman ako doon sa kakilala ko na ano daw na nagpa-opera na siya. Yung tulad din ito. Ano man daw, kailangan daw yung pamasahe tsaka yung pagkain daw. Pag sa AVRMC, libre yung Opo. opera. Sabi niya, kailangan daw yung pamasahe na lang. Yung pamasahe daw tsaka yung pagkain, pag-ipaunan ko daw. Kasi ano na siya, di ba? Last year hindi ganyan niya. Para siyang Siguro lumalaki. na, gaano na yan. Siguro na, kukanlet, sobrang trabaho. Sobrang pagod at saka daming iniisip din. Stress, isang factor din yun. Opo. Tsaka, Ngayon masyado iniisip kasi para sa mga bata yung minsan ganun. priority ko. Sa totoo lang yung mga nanay, baliwala na yung pang sarili. Kahit medyo alanganin sa kalusugan para sa mga bata. Diba? Doon tayo nagpo-focus na napapabayaan na natin yung para naman sa kalusugan natin. Ako sa totoo lang sa sobrang busy natin sa trabaho, sa mission, sa mga gawain. Kumbaga, kahit medyo masama yung pakiramdam mo, sige na lang. Yes. Sakayanin. Di ba, Mamili? Opo. Ganon yung sakripisyo ng Masakit yung magulang. katawan, tatayo para magtrabaho. O, shoutout sa mga magulang, sa mga tatay, sa mga nanay na walang kapaguran ang kanilang ginagawa para matustusan yung pangailangan ng mga anak, lalo na ngayon sobrang hirap ng buhay. Kaya kung pwede nga lang yung gabi magtrabaho pa din para lang magkasya ang ating Budget. budget. Pero that's life, sabi nga. Maswerte pa din at meron pa tayong buhay. Ayan yung isang napakamalaking blessing sa atin na despite ng daming ginagawa, kumbaga ito pa rin tayo lumalaban, may magandang kalusugan. Ayan, ang kagaya ni Nanay Marisa, ni Mami Lee, yung mga parents dyan na talagang si Mami Jobel, grabe din yung nagbubukas ng tindahan, nagpapak ng asukal, naggagawa ng yelo. Oh, grabe. Kaya pag pagkasara ng tindahan ng mga 9:30, tulog na. Wala nang usap-usap, sobrang pagod. Ako naman kasi yung tagahatid, umaga hatid ko si Iya kasi alas 7 yung kila Iya. Tapos alas 8 naman kay Gavin, ibang school naman yun. Pagkatapos nun, mag-iisip ng mission. Kailangan bago mag 10:30, makabalik na ako sa bahay kasi pipick upin ko naman si Gavin. Tapos pagka 11, si Iya naman pipick upin ko. Tapos magluluto hanggang sa umabot ng alas 12. Tapos pagka alas 12, nakapag-lunch na ang mga bata. School na naman. Oo, 1 o'clock, school na naman. Alas 3:30, sundo na naman. Parang, alam mo yun, yung cycle ng buhay Time natin. management na. Oo, buti nga ito, kahit pa paano, nasasamahan tayo ng iba nating kating. Kumbaga na ma-manage pa nating mag-mission. Kaya, pasensya na po kayo kung itong mga previous mission natin, hindi masyadong malalayo. Kasi, sobra talaga yung, yung ginagawa nating paghahatid, sa pamilya din. Baby?
Peekaboo. Hyper na si Daryl. Tsaka lumaki na siya pero buyag na. Sana lang walang mga sipon-sipon kay mahirap si Gavin. Hindi nakapasok kahapon si Gavin dahil may ubo at saka sipon. Exam pa man din nila ngayon kaya ingatan natin yung ating mga kids. Yun, kaya napunta kami dito ng mas maaga kasi mayroon tayong isang sponsor si Tita. Wait lang, i-confirm ko lang. Ayan, si Tita Luz Atienza. Napanood niyo yung vlog natin, yung nauna. At yun nga, napag-usapan natin yung follow-up check-up ni Daryl. Nag-send po siya ng pagmamahal para makakabawas dun sa pang gastos sa follow-up check-up. Kasi nabanggit mo dun sa ating vlog na kailangan nag-iipon ka ng 8,000. Opo. Nabigyan na kita ng 2,000. 2,000. So, nag-send siya ng 2,500. Thank you po. Tita Los, maraming salamat po sa pagmamahal. Para kunti na lang. Mabubuo na yung 8,000. Baby. 3,500 na lang. Opo, yung sahod ko ngayong inaantay ko. Kasi may maano pa naman sa matitira doon sa ibabayad ko sa utang ko. Yun yung binabala kong idagdag. Opo. Oo, di ba? Hindi na masyadong mabigat yung matitira. If ever man na makagawa ng paraan sa sahod Ito po mo. yung yung dati po. Talagang tinatabi niya. Opo, para pag ayan yung plano ko kasi pag nagsahod, pag hindi nagkasya yung matitira, uutang na naman ulit ako para makapunta kami doon. Oo, at saka yan, importante para ma-check yung heart niya. Kung okay na ba, kung wala nang maging problema. Opo. Para sure po na okay yung niya doon sa loob. Ganon dapat ang tinutulungan, kagaya ni Nanay Marisa. Kumbaga, pag binibigyan ng tulong, pahalagahan. At saka, syempre, gagawa ka din ng paraan. Dahil hindi naman lagi na meron magpapaabot. At saka, meron tayong iba ring tinutulungan na kailangan din. Kaya, at least, nagpo-provide din. Ito, tanggapin niyo po yung pagmamahal ni Tita Luz Atienza. 2,500 po ito. Ngayon, 4,500 na po. 4,500 na. Maraming salamat po, Tita Los Atienza po sa pagmamahal po. Thank you. Mabuhay po kayo. Sinadya kong ihatid. Actually, ng isang araw po yung pinadala. Kaso, meron kaming pinapagawa sa taas. Kaya hindi ako makalusot. So ngayon sabi ko, maidaan ko para maitabi mo muna hanggang sa mabuo siya. Opo. Awan ng Diyos, mag-pray ka lang. Baka sakaling yung iba nating kaponi dyan, may gininto ang puso para makadagdag pa. Para yung sahod mo, masave mo na masave mo na sa pagkain ninyo at saka ibang pangailangan ng mga anak ninyo. Diba? Opo. Kaya po, Tita Los, maraming salamat po sa pagmamahal niyo po. Laking tulong to po sa amin. Pag na ako, kumpleto, talaga pupunta kami. Mag-update tayo if ever man na mabuo na yung pondo niya. Opo. Para malaman kung ano na yung maging follow-up check-up kay Daryl. Kasi tutudii ko kasi yan siya. Itutudii ko. Oo, Kaya medyo malaki-laki medyo yung malaki. na yung 8,000 talaga. Yung masakto. Opo. Kasi kasama na doon yung Pamasahe. pamasahe namin. Tapos yung pang biskwit niya doon. Yun po. Kaya makulit na din. Hindi ito titigil hanggat walang snack. Opo. Okay, so ayun, maraming salamat po muli kay Tita Luz Atienza. At least kahit pa paano may napaabot tayong blessings ngayong araw para sa pagpapa-follow up ni Baby Daryl. Ay, ni Kuya Daryl na pala. Hindi na baby. At, oo nga. Mag-i-school na rin yan sa susunod. Tawag dito yung isa nating tinutulungan si Jima May dito. Yung may cerebral palsy ba yun? Oo, nakikita ko sa pilot na school. Sabi ko, wow. Tapos siya, sama-sama sa nanay niya. Yung medyo dahil nga sa kondisyon nila,
hindi mo pwedeng hayaan na nandoon. Kailangan lagi mo parang present ka din, lagi kang kasama sa pag-i-school. Di ba? Ayan, maraming salamat mga kapone sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal po sa ating Muntin Channel. Naway patuloy niyo pong suportahan at panoorin, i-like and share, and don't skip ads po sa bawat video na ina-upload po natin dahil dito sa ginagawa nating pagmimisyon kahit papaano marami po tayong natutulungan mga kababayan na nangangailangan with the help of our Kapone sponsors. Yan, maraming salamat at itabi mo na lang yan, Nanay Marisa. Opo. Maraming salamat po. Thank you. Sige po, yun lang ang sinadya namin kasi para maitabi mo muna. Okay, bye-bye. You're welcome, Nanay. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Darin. Bye-bye. Bye-bye. Ingat po kayo. Thank you. Sige po, Nanay Marisa. Bye-bye. Bye-bye.